Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, excise tax sa diesel at gasolina hindi muna sususpindihin ng pamahalaan. Pagpapatupad ng 10 pesos kada litrong diskwento sa diesel para sa public utility vehicles, sinimula na ng pamahalaan. Metro Manila, mangangailangan ng 11 billion pesos para sa fuel subsidy. 125 billion pesos na confidential funds ng OVP ipinamahagi ng umano'y bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa loob lamang ng halos 24 oras. Ramil Madriaga, nanindigang personal silang magkakilala ni VP Sara Duterte. Grooming naman sa mga kabataan para gumawa ng karahasan, talamak na sa online game. Metro News, mga residente ng Metro Manila hinimok ng OCD na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay dahil sa delikadong air quality. Sa atin namang Science and Technology News, Emperor Penguin inideklarang endangered species ng International Union for Conservation of Nature. Lifestyle News, 1 milyong deboto inaasahang dadagsa sa pagunita ng centennial coronation ng Our Lady of Manaoag. Sa ating music trivia, ngayong petsa nag-number 1 sa Billboard Hot 100 ang awaiting The First Time Ever I Saw Your Face. Sino ang kumanta nito? Alamin. Balitang kakaiba, isang konsehal sa Netherlands napatalsik sa kanyang partido dahil sa pag-edit ng husto sa kanyang publicity photo. Ang ating po oras, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Hindi muna babawasan o sususpindihin ng pamahalaan ang buwis sa diesel at gasolina matapos ang pagsusuri ng Department of Finance at ng Uplift Committee. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, kailangang mag-ingat ang gobyerno sa paggastos lalo na't may nauna ng hakbang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin muna ang buwis sa LPG at kerosene. Dahil dito, tinatayang nasa 4.1 billion pesos agad ang mawawala sa kita ng gobyerno sa loob ng 3 buwan. Kung isasama pa ang diesel at gasolina, posibleng umabot sa 43.6 billion pesos ang mawawalang kita. Kaya hindi anya ito nakikitang practical sa ngayon. Sa halip, tututukan ng pamahalaan ng targeted ayuda o tulong na diretso sa mga pinakaapektado. Dagdag pa ni Adriano, mas maraming mayayaman ang gumagamit ng diesel kaya mas makabubuting ituon ng ayuda sa mga nangangailangan. Actually, lahat po ng options kinonsider namin at tinignan po namin yung datos. Ang datos po, ang sinasabi nga po is for excise tax on diesel and gasoline. Kung tingnan nyo po yung same survey na nabanggit ko kanina, yung FIES, for instance, for diesel, 85% of the consumption is actually the top 3 deciles. So kapag tinanggal po natin yung diesel, ang pinakamahikinabang po nito, yung pinakamaraming kumukonsumo, which is yung pinakamayaman. Kaya nga po, ang recommendation po ng DBCCT
is 10 peso na targeted dun po sa pinaka-naapektuhan talaga ng sitwasyon natin ngayon. Yan po ang pahayag ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano. Samantala, ilang senador pinamamadali na sa Malacanang ang pagsuspindi sa excise tax sa diesel. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Kinalampag ni Senator Amy Marcos ang Malacanang na isama na agad sa suspensyon ng excise tax ang diesel. Ayon kay Senator Amy, kapatid at kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, inalis na nga ang buwis sa LPG at kerosene pero hindi pa isinamang diesel na numero 1 ginagamit ng mga drivers, mangingisda at mga magsasaka. Tinukoy ng senadora na dahil sa mataas na presyo ng krudo, hindi makapag-ani ang mga magsasaka at hindi makapalaot ang mga mangingisda. Sinabi pa ng mambabatas na sa halip na tulungan, importasyon ang nais na itugon ng pamahalaan para sa ating pagkain at dahil dito mistulang pinapatay ng pamahalaan ng ating bansa. Samantala kung si Senate President Tito Soto III ang tatanungin, naniniwala siya na mahalagang hakbang para sa taong bayan ang pagsuspende sa excise tax sa LPG at kerosene dahil magreresulta ito sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, sinimula na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 10 pesos kada litrong diskwento sa diesel para sa public utility vehicles o PUVs bilang bahagi ng fuel subsidy program ng pamahalaan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nasa 33 or 33 gasolinahan ang kasali at naka-enroll sa land bank para magpatupad ng diskwento. Target ng pamahalaan na umabot sa 52 gas stations na makikibahagi sa programa. May mga nakapaskil na signage sa mga gas station para madaling matukoy ng mga driver kung saan sila maaring magpakarga na may diskwento. Sa ilalim ng programa, bawat driver ay maaring makapagpakarga ng 100 or hanggang 150 liters kada linggo. Tatagal ang naturang diskwento sa loob ng 3 buwan. Saklaw ang nasa 171,000 jeep at UV Express units sa buong bansa. Samantala, pondo para sa halalan ng mga barangay official labag sa batas ayon sa COMELEC. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Nanindigan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na labag sa batas ang paggamit ng pondo na nakalaan sa halalan. Ang pahayag ng Paul Chief ay sa harap ng napipitong pagkansela o suspension sa itinakdang barangay at samahang kabataan elections o BSKE ngayong taon. Ayon kay Garcia, maaaring ipagpaliban ng eleksyon dahil iyan ay kapangyarihan ng mga mambabatas. Ngunit kung gagamitin sa ibang bagay ang pondo na nakalaan sa halalan ay hindi maaari dahil ipinagbabawal ng saligang batas. Tinatayang 16 na bilyong piso ang natitira mula sa 19 na bilyong pisong pondo sa BSKE ng COMELEC na nakagagastos na ng 3 bilyong piso sa preparasyon sa naturang halalan. Nagpahayag si Garcia ng pagkabahala sa mga panukala na binanggit ang mga limitasyon ng konstitusyon sa muling pag-alay ng pondo. Anya, dapat pag-aralang mabuti ang legalidad dahil maaari yan din ang makitang dahilan ng kataas-taasang korte para mabaliwala ang magandang plano o inisyatiba na ipagpaliban ang BSKE. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nangangailang o mangangailangan ng 11 billion pesos na fuel subsidy para sa mga nasa transport sector sa Metro Manila. Ito ang naging tansya ni Department of Economy, Planning and Development of the Philippine o DepDep Secretary Arsenio Balisacan sa pagdinig ng Senado patungkol sa National Contingency Plan at iba pang mga hakbang sa gitna pa rin ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Balisacan, kung targeted ang approach sa pamahagi ng subsidiya, maaaring makaagapay sa kinakailangang pondo ang 2026 budget at ang continuing appropriations sa ilalim ng 2025 national budget. What is that large number, sir? Ang lalim ng buntong hininga. Sige lang, sir. Kailangan alam natin yung sitwasyon para alam din namin paano may mga katulong. What we have firm up is something like 11 billion from the 11 other billion agencies. po. Yeah, from the other agencies. So, but
but that includes only for key urban areas, particularly Metro Manila. But if, Kung as I said, nationwide if po. you include the nationwide, it can be much bigger. But May estimate na po, that bigger could be number. much bigger. Could be twice, 3 times more than that. So 33 billion. Yes. Gayunman, aminado si Balisacan na kung susubukang i-cover na rin ang ikalawang round ng subsidiya para tugunan ang epekto ng krisis, tiyak na magiging mahirap ito at mangangailangan ng dagdag na resources para pagugutan ng pondo. Samantala, mahigit 75,000 na individual lumabag sa ipinatutupad na Safer Cities Initiatives ng DILG. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Umaabot na sa kabuang 75,492 na violators ang naitala ng Philippine National Police sa 8 araw na operasyon ng Safer Cities Initiative sa buong Metro Manila. Ang nasabing datos ay mula April 6 hanggang April 13, 2026. Ayon sa PNP, ginakamarami pa rin ang mga nahuhuli dahil sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Sinundan naman ito ng mga kalalakihang nasa labas ng bahay na walang suot na pang-itaas na damit, mga menor de edad na lumalabag sa curfew hours at ang pagbivideoke ng lagpas ng alas 10 ng gabi. Nito lamang April 3, nasa mahigit 7,000 violators ang naitala ng PNP kung saan halos 4,000 ay binigyan ng warning at pinalaya. Mahigit 2,000 naman ang pinagmulta at 141 ang kinasuhan na sa korte. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. 9 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, isiniwalat naman ng umano'y bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga na ipinamahagi niya sa loob lamang ng halos 24 oras ang 125 billion pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Iniyag ito ni Madriaga sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ng House Committee or House Justice Committee laban kay VP Sara kahapon. Ang pahayag na ito ni Madriaga ay taliwas sa nauna ng lumabas na impormasyon na nasa loob lamang ng 11 araw or 11 days laban kay VP Sara kahapon. Ang pahayag na ito ni Madriaga ay ang nauna nga pong lumabas na impormasyon na 11 days na ubos ang OVP ang 125 million na confidential funds. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Base sa affidavit ni Madriaga na kanyang binasa sa impeachment hearing, inihag nitong kinuha nila ang pera na nasa malalaking bag sa Department of Education Central Office sa Pasig City at inihatid sa iba't ibang lugar sa Laguna at Quezon City batay sa utos ni VP Sara. Binanggit din ni Madriaga na ilang beses siyang naghatid ng malalaking halaga ng salapi sa Office of the Ombudsman na para umano kina Ombudsman Samuel Martinez at Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala. Kwento din ni Madriaga na pinagbukas siya ng account sa iba't ibang bangko at ginamit siyang dami ng mga Duterte para umano sa money laundering at pag-transfer ng malalaking halaga ng salapi. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. Samantala, pumayag naman si Madriaga na mabusisi ang kanyang mga bank account kaya pumirma siya ng waiver
sa bank secrecy law bago siya umalis sa hearing at bumalik sa detention facility ng BJMP sa Taguig. 774 Balita Ngayon. Nanindigan naman si Ramil Madriaga na personal siyang kilala ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdalo ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice, sinabi nitong nagsinungaling si VP Sara nang sabihin nitong wala silang koneksyon. Ayon kay Madriaga, maraming makapagpapatunay na magkakilala sila ng pangalawang Pangulo at marami na rin silang pulong na nilahukang magkasama. Sa pagdinig ng komite, isa-isa ring ipinakita ni Madriaga ang mga larawan na magpapatunay na nakakasalamuha niya ng personal ang pangalawang Pangulo. Ipinanood din ni Madriaga sa komite ang naging pangangampanya ni VP Sara sa Matnog, Sorsogon kung saan ay aktwal siya nitong tinawag na Sir Ram at inabot sa kanya ng Vice Presidente ang hawak nitong Philippine flag. May nilabas ding video na sa pagdinig kung saan binabati ni VP Sara si Madriaga sa kanyang kaarawan. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Hindi ko po alam kung mga Isip Pilipinas Bicol. Ay, si BP Sara po, yung... Pwede po paki-rewind po ulit. Paki-rewind po. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram, sino yun? Si BP Sara po. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable Dilima? Move that it be considered as part of the records. The COMSEC is directed to receive that video officially to form part of the records of the proceeding of this impeachment complaint. Yan po ang bahagi ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Samantala, ang mister ni VP Sara Duterte iniugnay ni Ramil Madriaga sa nasabat ng BOC na multibilyong halaga ng shabu noong 2018. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Iniugnay ni Ramil Madriaga ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio sa 4.3 billion pesos na halaga ng shabu na laman ng magnetic lifters na nasabat ng Bureau of Customs noong 2018. Nakasaad ito sa binasang supplemental affidavit ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice. Ayon kay Madriaga, inutusan siya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan si Manasseh kaugnay sa problema nito sa BOC. Sabi ni Madriaga, pinaasikaso sa kanya ni Manasseh ang construction equipment na sinita at kinumpiska ng BOC. Pero diin ni Madriaga kalaunan ay natuklasan niyang magnetic lifters pala ito na mayroong laman na mahigit 500 kilo ng shabu. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sara, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. 22. I reported this to Attorney Mans and we meet again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing.
Yan ang pahayag ni Ramil Madriaga sa kanyang pagharap sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, talamak na rin ang grooming sa mga online games kung saan hinihikayat ng ilang mga extremist group ang mga kabataan na gumawa ng karahasan. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa paggamit sa mga online games tulad ng Roblox sa masamang gawain, sinabi ni Committee on Women, Children and Gender Equality Chairman Risa Ontiveros na hindi lamang sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children at child sexual abuse or exploitation materials nangyayari ang grooming. Tinukoy ni Acting Deputy Director for Operations ng PNP Anti-Cybercrime Group Police, Colonel Romeo Desiderio, ang ilan sa mga grooming sa tinatawag na nihilistic violent extremism na ginagawa sa mga kabataan sa online games. Dati naririnig lang ng komiteng ito ang grooming kaugnay ng OSAEC, SISAM, pero pati pala dito sa tinawag niyong nihilistic violent extremism, may grooming. On ideology on Nazism, ma'am. Ito yung political principles of the National Socialist German Workers' Party, yung kay Adolf Hitler. Then some on Satanism, since may na-recover din kami. They often view as a symbol of individualism and rebellion. Then other is yung Order of the Nine Angels, yung sa occult. Then some on idolizing personalities, particularly involving violent extremism. Karamihan din sa mga sangkot na groomers sa mga kabataan ay mula sa abroad o mga dayuhan. Kinumpirma ni Desiderio na ang mga pang-iimpluwensyang ito ay natuklasan nila sa mga kabataang naglalaro ng Roblox. Ilocano Effect ipatutupad sa paghahanda sa ASEAN 2026 ayon kay First Lady Liza Marcos. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Chanel Salazar. Chanel. Magpapatupad ng Ilocano Effect o pagtitipid ang pamahalaan sa paghahanda ng bansa para sa ASEAN Summit ngayong taon. Ayon kay First Lady Liza Araneta Marcos, nangangahulugan ito na mas maingat na paggastos sa pag-host ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ng unang ginang sa kanyang sorpresang pagbisita sa tanggapan ng Presidential Communications Office sa Malacanang kahapon, April 14, 2026. Nagbiro pa ang unang ginang kung aabot ba sa puntong pati siya ay magja-jumping jack sa harap ng media. Matatandang isang araw bago nito, nagsagawa rin ng kakaibang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa parehong tanggapan kung saan ay jogging at nag-jumping jack siya sa paligid ng palasyo. Nauna nang inatasan ng Pangulo ang ASEAN Organizing Committee na magbawas ng gastos sa hosting, kasunod ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa presyo ng langis. Dahil dito, binawasan na rin ang ilang pulong na mabansang kasapi ng ASEAN. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:03 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nananawagan ng Office of Civil Defense sa mga residente sa Metro Manila na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Ayon sa OCD, ito ay matapos sumabot sa mapanganib na antas ang kalidad ng hangin sa ilang lugar. Sa abiso na inilabas ng OCD o OCD National Capital Region, nakasaad na ang antas ng polusyon ay nasa unhealthy hanggang very unhealthy, kaya kinakailangan ng mag-ingat ng publiko. Hinikayat naman ng OCD ang mga bahagi ng vulnerable group na manatili na lang sa loob ng kanilang mga tahanan hanggat maaari. Nauna lang nagbabala ang DENR laban sa mga mapaminsalang polusyon sa hangin kasunod ng sunog sa Navotas City Sanitary Landfill.
Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 38 centavos. Nasa 71 pesos and 1 cents naman ang 1 cent ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 57 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 16 pesos and 9 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi April 14, 30, 19, 20, 58, 9, at 22, kung saan nasa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 23, 47, 11, 35, 38 at 20, kung saan naabot sa 25 million pesos ang jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 15, 9, 17, 12, 10 at 7, kung saan ang papremyo ay aabot sa 10 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, Emperor Penguin idineklarang endangered species ng International Union for Conservation of Nature. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Idineklara na bilang endangered ang Emperor Penguin matapos ang patuloy na pagbaba ng populasyon nito dahil sa epekto ng climate change. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, mula sa dating year threatened ay tumaas sa mas mataas na antas ng panganib ang species dahil sa mabilis na pagkatunaw ng sea ice sa Antarctica na mahalaga sa kanilang breeding at survival. Isa sa pangunahing dahilan ng pagkapinsala ng tirahan ng mga penguin ay ang patuloy na pag-init ng mundo. Dahil dito, inaasahang mababawasan ng kalahati ang populasyon ng Emperor Penguin pagsapit ng taong 2080s. Nagbabala rin ang mga eksperto na maaaring tuluyang ma-extinct o mawala ang mga Emperor Penguin sa wild bago matapos ang siglo kung magpapatuloy ang pag-init ng mundo at pagliit ng sea ice. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Thank you, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, 1 milyong deboto inaasahang dadagsa sa paggunita ng Centennial Coronation ng Our Lady of Manaoag. Tali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Tinatayang 1 milyong deboto ang inaasahang dadagsa sa Manaoag, Pangasinan sa April 22 upang gunitain ang sentenaryo ng canonical coronation ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. Minamarkahan ng pagdiriwang na ito ang ika-100 taong pananampalataya at pilgrimage sa banal na imahen na kilala sa mga lokal bilang Apo Bakit na matagal nang iniuugnay sa mga naiulat na himala. Ang sentenaryo ay may temang Inan Maria, Crown and Grace Calling Us to Jesus na nagbibigay diin sa papel ng imahen sa paggabay sa mga mananampalataya patungo kay Kristo. Magsisimula ang mga pagdiriwang sa rededication ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa April 21 na siyang eksaktong anibersaryo ng koronasyon. Habang magkakaroon naman ng malaking posisyon sa April 22 na dadaan sa Rizal Street, Binalonan, Dagupan Highway, San Jacinto, Manaoag Road at Soriano Street bago bumalik sa panimulang punto nito. Ang canonical coronation ay isang rare distinction na ipinagkakaloob ng Vatican sa mga imahe ni Maria ng may malawakang debosyon na nagpapatunay sa katayuan ng dambana bilang isang pangunahing Philippine pilgrimage site. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia.
Sa atin namang music trivia, ngayong petsa nag-number 1 sa Billboard Hot 100 ang awiting The First Time Ever I Saw Your Face. Sino ang kumanta nito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 15 taong 1972, nakuha ng soul singer na si Roberta Flack sa unang pagkakataon ang kanyang US #1 single para sa awiting The First Time Ever I Saw Your Face. Tumagal ang 6 na linggo sa #1 spot ng Billboard's Hot 100 ang naturang kanta na nirelease noong March 7, 1972 sa ilalim ng Atlantic 2864 label. Ang bersyon ni Flack ang folk ballad version ng The First Time Ever I Saw Your Face na unang isinulat noong 1957 ng British political singer-songwriter na si Ewan MacColl para sa American folk singer and songwriter na si Peggy Seeger, na kalaunan ay naging ikatlong asawa nito. Kasal pa si MacColl sa kanya ikalawang asawa na si Jean Newlove nang gawin niya ang naturang kanta. Nirecord ni Roberta Flack ang The First Time Ever I Saw Your Face noong 1969 hanggang sa ni-revive ito ng actor and film director na si Clint Eastwood para naman sa soundtrack ng kanyang 1971 film na Play Misty for Me. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang konsehal sa Netherlands napatalsik sa kanyang partido dahil sa pag-edit ng gusto sa kanyang publicity photo. Itali po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene and Albert, sa lahat ng ating mga karyosik. Magandang araw sa inyo. Isang maligayang araw talaga ito, sapagkat ngayon ay pizza 15. Payday Wednesday. Payday. Sige, kung may bandera. Isang konsehal sa isang lungsod sa Netherlands ang napatalsik sa kanyang partido matapos niyang i-edit ng husto ang kanyang publicity photo gamit ang AI o Artificial Intelligence hanggang sa halos hindi na talaga siya makilala. Kung titingnan ang kanyang larawan, akalain mong si Patricia Reisman na ang may pinakabatang itsura sa kabila ng edad nitong 59. Pero sa realidad, malaki ang kaibahan ng kanyang tunay na itsura at may ilan pang nagsasabing parang ibang tao na siya. Para kang others, parang naging viral online ang paghahambing ng kanyang edited na larawan at kanyang tunay na itsura na nagdulot ng matinding batikos mula sa public. Ayon naman kay Patricia, gumamit siya ng AI sa kanyang publicity photo para pagandahin ang kalidad ng litrato. Iginit din ni Patricia na siya pa rin ang nasa larawan at nagbago lang umano ang kanyang itsura dahil sa ininom niyang gamot sa ngayon. Paninindigan din ni Patricia na mukha siyang mas bata kaysa sa kanyang edad. That is what we call confidence. Maging ang kanyang partidong Leaf Bar Rotterdam ay kinumpirmang heavily edited ang larawan at tiniling na magbitiw siya sa pwesto. Tumanggi naman si Patricia kaya napilitan ng partido na tuluyan na siyang patalsikin. Tingnan mo, Doc Justin, kasi yung pagkaka-edit, anong masasabi mo? Hindi lang ata, baka sira ang mata niya. Kailangan natin itong magpa-konsulta. Ano na talaga, no? Iba na. Hindi mo na siya makikilala. Oo naman, sobrang layo naman yan. Parang apo mo yan, te? Oo, di ba? Parang ganon. Apo mo ata yan, eh. Oo. Anyway, Dito sa Pilipinas, nagiging, di naman issue, pero napapansin din natin yan, di ba? Correct. Pagkampanya. Minsan, yung photo na ginamit mo, parang ilang taon mo nang ginagamit, hindi ka tumatanda doon sa picture, no? Meron ka bang naalala?
Hindi ko kasi siya Parang kilala magdadaanan ako last time. Diyan sa may bandang Maynila. Hindi ko maalala yung pangalan pero wag na tayo mag-mention. Okay lang yun, ha? Pero at least medyo close pa naman doon. Ito talaga iba na Iba na talaga, hindi mo na siya makikilala. Kasama na, pangluloko naman yan ganyan. Anyway, sa bagay, hindi lang yun itsura ang ini-AI, pati nga dasal na ini-AI na rin ng ibang politiko pati speech, no? Correct. Buti lang, hindi nahuhuli kayo sa ano. If you want To modify or feel free to modify. May feel ganun free to pa. modify. Nako. Ay, nako. Sige. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako, si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan ngayong umaga na ito para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Anong masasabi ninyo sa umano'y kasunduan ni na PBBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang bumaba ni Pangulong Marcos sa 2025 upang bigyang daan ng pag-upo naman ni BP Sara? Ayan, yan po yung kabilang sa mga isiniwalat ng umano'y bagman ni BP Sara na si Ramil Madriaga na mayroon daw pong kasunduan sina PBBM at dating Pangulo Rodrigo Duterte na kailangan daw bumaba ni Pangulong Marcos sa 2025 upang bigyang daan naman ang pag-upo ni BP Sara. Ano pong masasabi niyo dyan? Sharing? Oo. Kasi doon dati sa Congress may ganito Term sharing. diba? Term sharing sa speakership. Pero may ganito palang usapan umano. Yes. Sabi natin naman dahil statement yan ni Madriaga. No? Hindi naman pa natin alam kung totoo ba talaga. Yes, yung reaction din ng kabilang kampo. Pero natatandaan ko dati, Darlene, may mga statements si VP Sara Duterte na meron silang pinag-usapan na sa amin lang, yung parang gano'n na hindi ata parang quote-unquote na hindi pa yan nangyari. Hindi natupad. Hindi natupad. So hindi natin sinasabing ito yon pero maaari. Kasi anyway, sige, pag-usapan natin yun mamaya. Mahaba-haba itong tsaka diskusyonan na ito. In general, kung kayo po ay tumutok kahapon doon po sa naging pagdinig ng House Committee on Justice, ano po yung mga masasabi ninyo doon sa mga isiniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing? Yung mas nakakagulat doon, yung iba react na sa 11 days, Darlene. Oo, kasi 24 hours lang daw pala. Pero as per Madriaga, sa kanyang claim sa hearing, almost 24 hours lang na gastos ang ilan yun? Confidential funds. Magkano yung 125 diba? Million. So, yun. Mga kanyusik, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Wednesday. Kung gusto niyo na pong magbigay ng inyong opinion, ito po ang ating tax line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Buti pa palang sahod natin na abot ng kinsinas pa bago maupo. Ito, 24 hours lang. 125 million pesos, Kung totoo man, nakakagalit, nakakamuhi. Ay, nako. Mapatunayan yan. Sige, alright. Iyon pong narinig ang mga mainit na balita ngayong araw po ng Miyerkules, April 15, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.